Hello sa inyo, halika. Samahan niyo ko, bubuksan natin ang baul ng mga lumang kwento, yung mga alamat na kinalakihan natin. At ngayon, pag-uusapan natin ang kwento sa likod ng isa sa mga pinakamisteryosong ibon, ang kuwago. Naisip niyo na ba yan? Bakit nga ba pag madilim na, saka lang sila lumalabas? Parang baliktad, no? Well, may isang alamat, isang napakatandang kwento na baka may sagot dyan. Tara, alamin natin. Okay, so para masimulan natin to, kailangan nating bumalik sa umpisa. Dito sa unang bahagi, kikilalanin natin yung bida ng kwento natin nung panahon na hindi pa siya yung kwagong kilala natin ngayon. So, imagine niyo to ha, noong bago pa lang ang lahat, yung mundo puro hiwaga pa, ang linis-linis pa ng kalikasan. Tapos, sa gitna ng lahat ng yon, may isang nilalang na talagang agaw pansin. Iba siya sa lahat. Grabe, parang isang obra mestra ng kalikasan eh. Sinasabi na yung mga balahibo niya kumikinang sa lahat ng kulay ng bahaghari. At yung kanta niya, pinakamatamis, pinakamagandang maririnig mo sa buong kagubatan. Ganon siya ka-special. Pero alam nyo, yun din yung naging problema. Dahil sa sobrang ganda niya, naging sobrang mayabang din siya. Parang ang tingin niya sa sarili niya, wala nang mas gaganda pa sa akin. Sobrang na-in-love sa sarili na parang wala na siyang ibang nakikita kundi yung refleksyon niya. Ayan na, dito na ngayon magsisimula yung pagsubok na magpapabago ng lahat para sa kanya. Tingnan natin kung anong importanteng gawain ang ibibigay sa ibon na to. So eto na nga, mismong yung dakilang Diyos ng araw, napansin siya. Sobrang humanga sa ganda niya. Kaya naisip ng Diyos, bibigyan ko to ng isang napakahalagang misyon. Isang trabaho na hindi lang para sa maganda, kundi para sa tapat. At ano yung tungkulin na yon? Simple lang, 3 bagay lang. Una, kailangan niyang bantayan yung sagradong kandila ng araw. Pangalawa, siguraduhin na hindi mamamatay yung apoy. At pangatlo, hintayin lang niya yung pagbabalik ng Diyos ng araw pag sikat niya ulit. Simple lang, di ba? Pero dito magkakatalo. Nung una, syempre, todo bigay siya. Ang yabang-yabang niya pa nga na sa kanya ipinagkatiwala yung apoy. Feeling niya, ako talaga yung pinaka-importante sa lahat. Kaso habang tumatagal yung magdamag, nagsimula na siyang mainip. Yung pagiging proud niya napalitan ng, ay, ang tagal naman. Tapos yung pagkainip niya, ayun na, nauwi na sa kapabayaan. So, eto yung masaklap. Yung tungkulin, manatiling gising. Ang katotohanan, ayun, bagsak tulog na tulog. Yung pangako, panatilihing may sindi yung apoy. Ang nangyari, patay, namatay yung sagradong apoy. Ang laking pagkukulang. At alam niyo kung anong nangyari? Yung buong mundo, biglang nagdilim. As in total darkness. Yung init, naging lamig. Lahat ng nilalang, natakot. Grabe yung epekto ng isang pagkakamali niya. Okay, so dito na tayo sa huling bahagi ng kwento. Yung consequence, yung parusa, at syempre, yung aral sa likod ng lahat ng to. Pwedeng i-imagine nyo yung pagbabalik ng Diyos ng araw. Pagdating niya, ang sasalubong sa kanya isang mundong madilim, malamig. Sobrang laki ng galit niya. Yung tiwalang binigay niya, sinayang lang. At ang sabi niya, isa lang ang pinagawa ko sa'yo at nabigo ka pa, ninakaw mo ang liwanag sa buong mundo. Yung galit niya hindi lang dahil sa namatay yung apoy, kundi dahil sa sinirang tiwala. So bilang parusa, binago ang anyo ng magandang ibon. Hindi siya pinatay, pero binigyan siya ng isang parusa na habang buhay niyang dadalhin. Isang paalala ng pagkukulang niya. Paano siya nagbago? Well, yung mga balahibo niyang makulay na parang bahaghari, naging kulay kape at abo na lang, plain and dull. Tapos, yung mga mata niya, lumaki ng todo para makakita siya sa kadilimang siya mismo ang may gawa. At ang pinakamasaklap na parusa, isinumpa siyang matakot sa liwanag. Yung mismong liwanag na dati niyang minamahal at nagpapakita ng ganda niya, yun na yung kinatatakutan niya. Kaya at simula noon hanggang ngayon, sa gabi na lang siya nabubuhay. Kapabayaan o negligence, yan yung puso ng kwento, di ba? Yung simpleng pagwawalang bahala sa isang tungkulin, pinapakita ng alamat na to kung gaano kapanganib pag binaliwala natin yung mga responsibilidad na binibigay sa atin. So, ano ba yung mga aral na makukuha natin dito? Simple lang. Una, pag may nagtiwala sa'yo, napakalaking bagay niyan. Pangalawa, yung sobrang pride o kayabangan, delikado yan. Pwedeng yan ang maging dahilan ng pagbagsak mo.
At syempre, lahat ng ginagawa natin may consequences at kailangan nating panagutan. Kaya dapat pahalagahan natin bawat tungkulin, maliit man o malaki. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to para sa ating lahat. Ikaw, paano mo pinapahalagahan yung tiwala na binibigay sa'yo? Sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa trabaho? Sinasayang ba natin o iniingatan? Isang magandang bagay na pag-isipan, di ba? Hanggang sa susunod.